Now, this is our message that the Lord has brought to us, the good side of afflictions. Is there such a thing as good side of afflictions? Ha? Mayroon bang mabuti diyan sa kapighatian? Kapighatian na nga, paano yan magiging mabuti? But if we study the Word of God, we will find out that there is and there are a lot of good things in afflictions. So, tulungan po tayo ng Panginoon. We start reading Psalms 119 verse 71. Dito natin kinuha ang title natin. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Patuto po ito ni Haring David. Sabi niya, mas mabuti sa akin na ako'y napighati. Sabi niya sa Tagalog, of course, I am quoting that in Tagalog, nandiyan sa screen ninyo. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutunan o matutuhan ang mga palatuntunan mo. Grabe ito, ha? Mabuti sa akin, talagang real experience niya ito, na siya ay dumaan sa kapighatian, and yet, tapos niyang dumaan doon, sabi niya, mabuti sa akin na ako'y napighati. So, there is really that goodness in afflictions. And there's another verse, ito naman, Psalms 34:19. Sige po, sabayan po ninyo ako. Sabi dito, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Medyo mahirap ito intindihin, di ba? Righteous, pero maraming afflictions. Pero totoo po, yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. It's normal sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, na kung ang isang tao ay hindi matuwid, ang isang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, agad-agad ang isipin natin, magkakaproblema ang taong yan. Dapat lang na magkaproblema yan, di ba? Pero tingnan po nito, Psalms 34:19, marami ang kadalamhatian ng matuwid. It's easy to understand that kung ang sinabi, marami ang kadalamhatian ng taong nagpapatuloy sa kasalanan. Marami ang kadalamhatian ng taong nagpapatuloy sa paglalasing at minsan binubugbog pa ang kanyang misis. Di ba? Madaling maintindihan. Marami ang kadalamhatian ng ayaw sa Diyos. Madaling maintindihan. Pero ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, marami ang kadalamhatian ng matuwid. And yet, there is that contrast. Ngunit, inililigtas ng Panginoon sa lahat. Okay? So, tuunan po natin ng pansin ito. Unahin natin ang dinaanan ni David na mga afflictions na sinasabi niya dito, it's good for me that I have been afflicted. Kung familiar po kayo na palagi kayong nagbabasa ng salita ng Diyos, which I really assume, lalo na kayong mga nagsasabi, Bible believer, dapat naging regular Bible readers kayo. Okay? Our hearts, our lives must be Bible saturated. So, alam natin itong mga pangyayari. Si David, o si Haring David, siya ay, unjustly persecuted by King Saul. Alam ko na alam niyo yan, wala namang kasalanan si David, hinahabol siya ni King Saul dahil sa inggit at gusto siyang patayin. Basahin niyo sa 1 Samuel, grabe. Oo. Kung tutuusin, dapat nga nagpasalamat si King Saul dahil pinatay ni David yung Goliath na takot nilang kalabanin. And yet, nang medyo sumikat ito si David, hinangaan siya ng mga Hebrew Israelites, pinainggit si Saul at gusto siyang ipapatay. So, he was unjustly persecuted. And those are, afflictions in the life of David. At maliban pa doon, alam din natin ang istorya nang si Haring David ay maging hari na at medyo sikat na nga siya, medyo marami ng mga na-conquer na mga
kaharian o kaya't mga Philistines, hindi na siya sumama doon sa mga generals niya para makipaglaban. Then, he has fallen into sin. At alam niyo yan, mabasa ninyo yan sa 2 Samuel chapter 11 hanggang chapter 12. Basahin ninyo yan. David has fallen into sin of adultery and murder. Naku, mas grabing affection ito, mga kapatid. Alam niyo bakit? Hindi lang ito ang affliction sa katawan at sa mind niya. Affliction ito hanggang sa kanyang kaluluwa at sa kanyang espiritu. He has fallen into sin of adultery and murder at gusto niyang itago ito, pero he was confronted by the prophet Nathan, and then of course, alam natin ang naging resulta, nakabalik siya sa Panginoon. Okay? And lastly, of course, marami pang afflictions, pero ito, mas grabe pa ito, mga kapatid. Kung grabe yung pangalawa, mas grabe itong pangatlo. Bakit? Kinodita siya ng kanyang sariling anak na si Absalom. Binalaya siya sa trono. Grabe ito, mga kapatid. Ano kaya ang damdamin ni David during this time? Hinahabol siya ng kanyang anak at gusto siyang patayin. He was really in great afflictions. And yet, mga kapatid, nang matapos daanan ni Haring David itong grabing mga kapighatian sa kanyang buhay, sabi niya, "It is good for me that I have been afflicted, that I may learn thy statutes." So pag-aralan natin itong sinasabi niya, ano itong good side of affliction? Ano itong good side? Kasi maniwala tayo o hindi, ma-realize natin yan o hindi, dumaraan din tayo sa mga kapigatian. Itong COVID-19, isa lang ito. Baka sa mga susunod, marami pa na kapigatian. Baka mag-escalate pa ito, katulad ng sinasabi ko sa inyo, na kung ito na nga ang tinatawag beginning of sorrows or beginning of birth pains, so mag-i-escalate ito with greater intensity. At kung mangyari po yan, whether we realize it or not, mag-escalate din ang affections ng ating mga buhay. Lalong apektado tayo. Ngayon, kailangan may handa po ang ating mga buhay upang sa ganon, pag dumating itong mga afflictions na labis-labis na kapigatian sa ating buhay, then makita natin yung good side. Hindi yung bad side. Kasi kung ang bad side of affections ang palagi nating makikita, it would cause depression. And I believe maraming mga tao ngayon ang tinitingnan itong COVID-19 pandemic in the wrong side or in the bad side. Kaya they're suffering from mental anguish and they're suffering from depression. Hindi dapat, lalo na sa mga tunay na mananampalataya. So, what are the good sides of affliction? Number 1, affliction corrects and improves our view of God. Tandaan po ninyo ito, binibigyan ng kaayusan o pag-correct ang ating pananaw tungkol sa tunay at buhay na Diyos. At dahil dito, pag tayo dumadaan sa mga kapigatian, ini-improve nito ang ating pananaw sa Diyos. Ano ba ang pananaw natin sa Diyos? Kung padaanin tayo ng Panginoon sa affliction, then basta positive ang ating pag-iisip, titingnan natin ang good side na itong afflictions, mga kapatid, then makikita po natin, binabago tayo ng Panginoon, ini-improve ng Panginoon ang ating pakakilala sa Kanya. Okay? Now, tingnan po ninyo itong Job 42 verse 5. Okay? Sige po, basahin po natin. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Now, nasa last part po ito ng Book of Job. At alam ko na alam din ninyo ang dinaanan na kapighatian
nitong si Job. At hindi siya dumaan sa kapighatian dahil sa kanyang kasalanan. Tandaan po ninyo yan. In fact, quote-in-quote, hinahambog pa ng Panginoon ang kanyang servant na si Job kay Satanas. Sabi na he is righteous, one that eschewed evil, one who fears God, one who is righteous. Ito nga si Job. And yet, dahil doon sa challenge ni Satan, hinayaan ng Panginoon na dumaan sa kapighatian si Job. At grabe mga kapatid, na kapighatian yun. Ni sa dulo siguro ng kalingkingan ang dinadaanan po natin compared sa dinaanan po ni Job. In one day time, naubos ang kanyang kayamanan, ng kanyang properties. 5,000 sheep, grabe yun. 500 oxen, 500 camels. Naubos yun lahat. Napatay pa ang kanyang 10 anak. Itinakwil pa siya ng kanyang asawa. Naku, napakahirap yun, mga kapatid. And yet, sa last part, na-realize ni Job na iyon pala ay nag-improve sa kanyang pananaw. Ang afflictions na yon, ang kapighatian na yon, ay nag-improve sa kanyang pananaw patungkol sa Diyos. Sabi niya noon, I'm quoting this, paraphrasing this, noon, ang hindi pa ako dumaan sa afflictions, napakinggan lang kita by the hearing of the ear. Na ito ka, ganito ka, ganito ka. Pero ngayon, hindi lang kita napakinggan. Now, my eyes sees you. Nakita kita mismo sa aking 2 mata. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? You know, personalized ni Job itong Diyos na sinampalatayanan niya. I'm saying that kasi itong panahon na ito ng pandemic, mga kapatid, mga kaibigan, pinapadaan tayo ng Panginoon at kung nakikita natin ang positive side or the good side of affliction, then nape-personalize natin ang Diyos. Meaning, wala siguro nang directly magbigay sa iyo ng comfort. Right? Wala sa iyo magbigay directly ng comfort. Marahil, hindi ka bisitahan ng kung sinong Christian, kung sinong pastor. And yet, dahil tunay ka na mananampalataya, tunay talaga na may relasyon ka sa Panginoon, then, you are encouraged by God Himself. Grabe po ito mga kapatid. And that's why, it will correct us and improve our view of God. Ano ba ang pananaw natin sa Diyos? Tingnan natin ang mga pananaw ng karamihan. Some incorrect, and I would say mildly incomplete views of God. Ay mga incorrect, mga hindi tama at hindi kumpletong pananaw tungkol sa Diyos. May mga tao na ang tingin lang sa Panginoon ay tagapagligtas. Pero hindi nila nakikita ang magnanimous work ng Panginoon as a shepherd. Tandaan po ninyo, maraming titles ang Panginoong Jesucristo. Isa nga sa titles niya ay itong, He is our great shepherd. In fact, si David, alam natin yun. Sabi ni David sa Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. Meaning, contented si David sa lahat ng dinadaanan niya, kasama na doon ang affliction. Why? Dahil nakilala niya ang Panginoon, hindi lang na tagapagligtas, kundi tagapag-alaga. Grabe pa ito. Shepherd. You know, ang mga taong ang pananaw lang sa Panginoon ay itong tagapagligtas lang ang Panginoon. Ang tingin nila sa Panginoon, linigtas ako ng Panginoon, sigurado ko napasok sa langit. Pero ang araw-araw na problema, hindi siguro concern ng Panginoon sa akin. Hindi siguro interesado ang Panginoon sa mga dinadaanan ko. Wala akong bigas, wala kaming pera, o kaya kung ano pang mga bagay. And sometimes, Satan is trying to bombard our minds with that kind of views of God. That's wrong, mga kapatid. That's wrong. Alam po ninyo, ang Panginoon, hindi lang interesado na dalhin tayo sa langit.
Hindi lang yun ang kanyang programa. Kundi, interesado siya na araw-araw sa mga daily affairs of our lives. Makilala natin siya as our great, great shepherd. Ano nga ang gawain ng shepherd? Alam naman ninyo yan eh. Ang shepherd pinapakain yung mga tupa niya. He leads me to the green pastures. Okay, ganun yun eh. So meaning, kung lumawak ang pananaw natin dito sa sinampalataya na nating Diyos, ang Diyos ng Biblia, kahit nadaraan po tayo sa many afflictions, gumagawa tayo ng tama, pero many afflictions, then ma-realize din natin that God is not only the Savior of our soul, but also the Shepherd of our soul. Okay? Now, what does the Bible say, for example? Ito na nga, Psalms 23 verse 4. Maganda i-memorize ninyo yan, ha? Sige po, basahin natin. Sabi dito, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death." Valley of the shadow of death. Ano ito? Hindi lang ito affliction, kundi danger. Dangerous situation. Nasa valley ka, the valley of depression halimbawa, and then nasa shadow of death ka. Parang anumang oras maaari kang mamatay. Pero ano ang attitude ni David? Sabi niya dito, "I will fear no evil." Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot sa anumang kasamaan. Why? Sabi niya dito, "You are with me." And personalized po ito. Hindi siya nagsabi, "God is with me." No, you are with me. He's talking to God. Kahit na dumaan ako sa valley of the shadow of death, hindi ako matatakot, Panginoon, kasi kasama kita. At sabi na dito, "Your rod and your staff, they comfort me." Anong ibig sabihin yan? The rod, of course, speaks of correction. Kinukorek ng Panginoon. Medyo kung minsan ang tupa ay medyo tatakbo separately from the flock. Paluin pa dito ka, ganyan yan eh. Ang staff naman, ginagamit ito. Ang staff kasi mayroong parang curve yan dyan eh. Ginagamit yan kung halimbawa nakasabit yung tupa doon sa mga dawag, mga shrub ng kakahuyan. And then, hindi siya makaalis doon at medyo nasa cliff siya, hindi siya maabot ng kamay ng shepherd, ginagamit yung staff. Okay? Kinakawit yung tupa. Wow! Ang gandang illustration, mga kapatid at mga kaibigan, ng pag-aalaga ng Panginoon sa atin bilang shepherd, pastor ng ating kaluluwa. Okay? Ito pa, another verse, Psalms 34:19. Binasa na nga po natin. "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord," tingnan po ninyo, "the Lord delivers him out of them all." Oo nga, maraming afflictions of the righteous. Namumuhay ka sa katwiran pero maraming kapigatian. Oo, marami. Pero sabi ng Panginoon, "I will deliver you out of them all." Okay? Of course, huwag tayong mag-iisip na, huwag na lang ako mamuhay ng matuwid. Magpakasama na lang ako para makaiwas ako sa kapigatian. No. Hindi nyo siguro alam. Yun. The way of the transgressor is hard. Mas grabe. Kung may problema ang mga matuwid na mga mananampalataya, mas grabe ang problema ng mga ayaw sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Hanggang sa kulungan siguro. Andun, mapunta sila doon. So, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Ito pa. Gusto kong bigyan kayo ng mga talata na ito at sana personally, pagbulay-bulayan ninyo. Personally, i-memorize ninyo para sa panahon na mayroong mga dinadaanan tayong mga kapigatian,
Hindi yun manaig yung mga pananaw natin na galing sa mga psychologists, psychiatrists, so-called, kundi galing mismo sa salita ng Diyos. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Luke 12:7, anong sabi dito? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. Nang kinakausap ng Panginoon itong mga alagad niya, at ito ay may kaakibat na utos sa kanila na ipahayag nga ang salita ng Diyos. Then sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. At huwag kayong mag-alala sa kung anong mangyayari sa iyo. Then sabi ng Panginoon, hindi ba ang dalawang sparrows, yung sparrows, maliliit na mga ibon niya, parang maya. Ang dalawang sparrows, ipinagbibili ng 2 cents, kung 1 cent, at kung may 2 cents ka, bibigyan ka ng 5. Meaning may pasumbra pa na isa. Dahil nga very insignificant. Hindi masyado mahalaga ang value. At sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, hindi ka dapat matakot, mas mahalaga kayo kaysa mga sparrows. And then to stress the point, gumamit siya nitong statement na ito, the very hairs of your head are all numbered. Anong ibig sabihin nito? Of course, literally, it could be true. Alam ng Panginoon ang bilang ng ating buhok. Di ba? O alam ng Panginoon at interesado siya sa bawat mahulog na buhok mula sa iyong ulo. Di ba? Ang inyong abang lingkod, ayaw na magpakulay ng buhok. Bakit? Maglulolo na rin ako. Real na lolo. Lord willing, by October, isisilang na ang magiging tunay ko na apo. Excited din tayo dyan. At alam ninyo, medyo maganda rin tingnan na puti ang buhok. Di ba? At siyempre, lumalagas na ang buhok natin. Sa ganitong edad, lumalagas na. Dati makapal, ngayon nahuhulog na. And yet, of course, I was reminded nitong verse na ito, kahit na ang mga buhok daw natin ay bilang ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Kahit na sa pinakamaliit na detalye ng ating buhay, interesado ang Panginoon. Hindi po ang Panginoon nagpapabaya. He is our great shepherd. Tandaan po ninyo yan. He is not just a Savior who wanted us to be with Him in heaven, kundi habang tayo nasa sanlibutan ito, He wanted us to realize that He is our great shepherd who cares for us every moment of the day and in every affairs of our life. Okay? Amen to that. Di ba? Okay. Another incorrect views of God or incorrect view of God, ito po. God is good and powerful, and yet, of course, that is true. So He will not allow affliction in our lives. Alam niyo, nagtuturo ako ng philosophy at isa sa mga katanungan doon ng mga early, philosophers, ganito, if God is good and God is powerful, why did He allow evil? Di ba? Parang gano'n yan, parang contrast nga. Bakit hinahayaan niya ng kasamaan? At ito, makapangyarihan naman siya. Pwede naman niyang pigilan yon. At mabait siya. Pwede naman niyang huwag padaanin doon ang mga nagmamahal sa kanya. Pero why? Why such a thing? Mga kapatid, alam ninyo, limitadong pananaw yan patungkol sa Diyos. Oo nga, makapangyarihan ng Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ay lalong nadidisplay, lalong nakikilala, na kung ikaw at ako ay dumaan sa tinatawag kapighatian ng buhay, at ikaw ay natututong magtiwala sa Panginoon, nare-realize mas pa ang kapangyarihan ng Diyos at ang kabutihan ng Diyos. Okay? So, do not limit God
by just saying na, He cannot give us goodness, He cannot display His strength and power in the time of afflictions. That is not true, mga kapatid. In fact, in the time of afflictions, in the time of, troubles, God's power and God's goodness is magnified more and more. Lalong nadidisplay dito ang kabutihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Why? Madali lang po magpasalamat sa Panginoon pag maayos yung buhay, pag walang kadalamhatian, pag walang problema. Pero alam po ninyo, sa panahon ng afflictions, sa panahon ng problema, sa panahon ng kawalan, kakulangan, mga kapatid, tandaan ninyo, ang Diyos ng Biblia, maaari tayong bigyan, sobra pa sa pera, sobra pa sa tinatawag nating material na pangangailangan, pwede tayong bigyan ng kagalakan. Okay? Sabi ko palagi yung sinasabi yan sa mga church people. Kung ang Diyos na sinasampalatayanan mo, kaya ka lang bigyan ng kagalakan kung marami kang pera at kung marami kang mga tagahanga at kung wala kang karamdaman. Kung ang Diyos na ito na sinasampalatayanan mo, kaya kang bigyan ng kagalakan sa panahon ng mga karangyaan. Pero pag nandyan na ang kadalamhatian, nandyan na ang problema, hindi ka na kayang bigyan ng kagalakan, mahina na klaseng Diyos yan, iwanan mo yan. Di ba? Ang tunay at buhay na Diyos, kaya tayong bigyan ng kagalakan sa gitna ng kadalamhatian, sa gitna ng problema. Okay? What does the Bible say? Ito na nga. Balikan natin. Many are the afflictions of the righteous. So God allowed, and He is allowing afflictions sa mga matutuwid na mga tao. Hindi ito na parang sila perfect. No. Ang matuwid dito, mga tao na ginawang matuwid ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at mga taong natutong magdepende sa Panginoon araw-araw. Okay? Many are the afflictions of the righteous. Philippians 1:29. Ito na naman ang verse. Sabayan po ako ninyo. Let the Word of God mag-saturate sa buong pagkatao natin. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Tingnan po ninyo yan. Dalawa dyan ang grants ng Panginoon. Dalawa dyan ang regalo o kaloob ng Diyos sa atin. The gift of faith. Okay? You trusted Him. Then, the gift of suffering. Ayaw natin ng pangalawa. Gusto lang natin yung isa. Gusto lang nating maligtas, pero ayaw nating mag-suffer. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwede. Kalakip ng pananampalataya na yan, kalakip din ang pagtitiis alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Hindi mo yung pwede na i-exclude. So the God who is good and the God who is powerful, na hindi lang na iniligtas tayo, kundi binigyan niya tayo ng privilege. I repeat, privilege po yan. To suffer for Him. Di ba? Pansinin po ninyo, maraming mga tao kung minsan na medyo na-challenge tayo dito. Mga tao na iiwanan nila ang kanilang profesyon, iiwanan nila ang kanilang mga magulang, iiwanan nila ang magandang trabaho nila, at ang puturo nila, papasok sa bundok, magrebelde. Nagtataka tayo. Bakit ganyan? For the cause na tinatawag nila social justice daw. Sa kausa na hindi naman talaga totoo at sa kausa na hindi naman talaga may eternal value, ibinibigay nila ang kanilang buhay. Kung minsan may mga mananampalataya na takot magtiis, takot maghirap, alang-alang sa Panginoon. Naku,
malaking question mark yan. Baka hindi natin naintindihan ang programa at pagtawag ng Panginoon sa atin. We are not only called to salvation, we are also called to suffer. Tandaan po ninyo, ito pa verse. Sige, 1 Peter chapter 2 verse 20. Sige po, sabayan po ninyo ako. For what credit is it if when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God. Kung ikaw daw ay ginawa ng kasamaan o pinalo ka dahil sa kasalanan mo, tama lang yun. Naging very patient ka, hindi ka nag-retaliate, tama lang yun. Pero kung ikaw ay gumawa ng tama at pinahirapan ka pa, and you take it patiently, wow, commendable before God. Commendable before God. Why? Ito po sa verse 21. For this or for to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Ito pala mga kapatid, calling pagtawag ng Panginoon. Ano yung pagtawag na yon? Dahil daw nagtiis o nagbata ang Panginoong Jesucristo ng mga kahirapan, then iniwanan tayo ng isang halimbawa na dapat ganun din ang hakbang na dadaanan po natin. We should follow His steps. So hindi nga natin pwedeng iwasan ito. Dapat tanggapin natin ito ng buong pagpapasalamat. Why? This is calling. This is a privilege. Grabe mga kapatid, sino naman tayo na tawagin ng Panginoon para maglingkod nga sa Kanya? Para makidamay sa Kanyang kahirapan, hindi naman tayo karapat-dapat. Pero ito nga ay calling ng Panginoon. And of course, this is his example. Tingnan niyo itong verse. Mark chapter 8 verse 31. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and after 3 days rise again. Tingnan po ninyo ang example ng Panginoon. At itong word na must, kinakailangan talaga. Ito ang dinaanan ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Inordain ito ng Diyos. It was ordained of God na ang kanyang pinakamamahal na anak, the second person of the triune God, kailangan magbata ng maraming mga kahirapan. Really? Yes, that's true. Tayo nga, hindi naman tayo kapantay ng Panginoong Jesucristo in relation to His relation to the Father. Di ba? Yet, ito na pinakamamahal niyang bugtong na anak o Son of God, hinayaan niya. Talagang kinakailangan magtiis. At ito ngayon tayo, tinawag din to join Him in that afflictions. Mga kapatid, what a privilege. Natulungan tayo ng Panginoon na maunawaan po natin, makorek ang ating mga pananaw tungkol sa tinatawag problems and afflictions in relation to our calling. Now, pangalawang good side of affliction. Ano yung una? It corrects our views of God. Okay? Binabago at ini-improve yung mga pananaw natin. Ngayon, ang pangalawa, it corrects and improves our view of the work of God's grace. Inaayos at ini-improve ang ating pananaw sa tinatawag trabaho ng biyaya ng Diyos. The work of God's grace. Now, para madaling maunawaan mga kapatid, daling ko muna kayo doon sa istorya ni Jonah. Naalala niyo si Jonah? Inutusan ng Panginoon si Jonah para ipahayag ang kanyang salita doon sa Nineveh. Ayaw ni Jonah pumunta doon. Kasi kalaban nila yun. Inapis sila doon. There was a time na talagang sinaktan ang bansang Israel, ang Hebrew Israelites, nitong Nineveh, nitong mga Ninevites.
At gusto ni Jonah na hukuman ng Panginoon itong mga taga-Nineveh. Pero sabi ng Panginoon, pahayagan mo sila. Sa madaling salita, bagamat nag-disobey si Jonah, but God's grace nagtrabaho, dinala pa rin siya doon sa Nineveh, pamagitan noong great fish, malaking isda. At ibinuga siya doon. At nagpahayag siya doon ng salita ng Diyos, si Jonah. At yun ang pahayag niya, medyo galit pa nga siya, sabi niya, 40 days, tapatayin kayo, darating ang destruction dito. And you know, lahat ng mga tao doon, sabi ng salita ng Diyos, nangagsisi sa kanilang kasalanan at nanampalataya sa Diyos. Nakapagtataka, pagdating mo sa last chapter ng Book of Jonah, galit na galit si Jonah sa Diyos. Di ba? Oh, galit na galit. You know why? Sabi ni Jonah, ito ang dahilan kung bakit ayaw kong pumunta dito. Kasi alam ko na ikaw ay gracious na Diyos. Magpapatawad ka talaga. Pinatawad mo itong mga tao, hindi ito deserving. That's the way to understand it. Anong ibig sabihin doon? Hindi naunawaan ni Jonah kung paano magtrabaho ang biyaya ng Diyos. Akala niya, kami lang na mga pinili mo ang karapat-dapat sa tinatawag biyaya ng Diyos at habag ng Diyos. Itong mga taga-Nineveh, hindi ito karapat-dapat. Ang dapat dito, hatol. Mali na pananaw, mga kapatid. Alam ninyo, habang buhay pa po ang tao, may pag-asa yan. At kailangan dala natin sila ng mabuting balita at baka sakali, mangagsisi sila, mangagpakumbaba sila, at pag sila'y nagpakumbaba, anong nangyari? Nagtatrabaho ang biyaya ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. God's grace only works to the humble. Okay? It will not work to the proud. Oh, alam ninyo yung verse, James chapter 4, verse 6. He gives more grace to the humble. He resists the proud. And most often, mga kapatid, pakinggan nyo ito ng maigi. Ha? At basahin nyo yan. Most often, God uses afflictions to make us humble. Oo nga. Kasi by nature, mapagmataas tayo eh. Hambog tayo. Naka-default tayo doon. Nahambog tayo. Hindi agad-agad tayo nagpapasakop. Hindi agad-agad tayo nagpapakumbaba. Akala natin, kaya natin ito. Dumaan na ako dyan. Kaya ko yan. Pero, mga kapatid, kung minsan, o kaya kadalasan, hinahayaan ng Diyos tayo na dumaan sa mga kapigatian para matuto tayong magpakumbaba. Opo, ganun po. Okay? Sige, tingnan po natin itong verse na ito. Deuteronomy chapter 8. Sabi ng Panginoon, pamagitan ni Moses sa mga Israelita, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness. Anong dinaanan nila doon sa wilderness? Naku, problema. Kapigatian. Kadalamhatian. Pero ano ang purpose ng Panginoon? Bakit pinadaan sila doon? Ito po, sabi niya, to humble you and test you. To know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. So to humble you. Dahil mayayabang kayo eh. Kaya dapat ipakumbaba kayo ng Panginoon. Padadaanin kayo sa afflictions. Ito pa, verse 3, very descriptive pa. So He humbled you, allowed you to hunger. Pinayagan ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon na magutom sila. At nang magutom na sila ay tumawag na sa Panginoon and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So ito po ang design ng Panginoon. Pinapadaan tayo sa afflictions upang maging mapakumbaba tayo. Dahil doon lang bumabagsak
sa mga taong nagpapakumbaba ang biyaya ng Diyos. Tandaan po ninyo yan, huwag niyong kalilimutan. Pag nandyan sa atin ang tinatawag self-dependence, hindi po babagsak ang biyaya ng Diyos. Hahayaan tayo ng Panginoon hanggang makarating tayo doon sa dulo ng ating kakayahan. Okay? Pag dumating na tayo doon sa dulo ng ating kakayahan, wala na tayong magagawa, we come to our wits' end and we cried unto the Lord, then doon babagsak ang grace ng Panginoon. So that is God's design for reflections. So we must improve. We must be corrected dito sa pananaw natin sa biyaya ng Panginoon. And lastly, mga kapatid, tapos na tayo ha, huwag kayong matulog. Ito na po, the last good side of affliction. So, marami pa sigurong iba, pero itong tatlo lang muna. Good side of affliction, it brings us back to God whenever we go astray. Kung tayo ay humihiwalay sa Diyos, nagiging dependent tayo sa ating sarili, bumabalik tayo sa kasalanan natin, dumaraan tayo sa afflictions o pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga kahirapan at sa mga pagdalamhati para bumalik tayo sa Kanya. Okay? Before I was afflicted, I went astray, sabi ni David. But now, I keep your word. Nang hindi pa ako nasaktan, sabi niya, I went astray. Oo, humiwalay ako sa Panginoon at yun ay personal experience ni David. Nangyari po talaga. Pinalo siya ng Panginoon. Yun nga, mismong anak niya nagrebelde si Absalom. Pinatay ni Absalom ang kanyang anak na si Amnon. Ito naman si Amnon, ni-rape ang kanyang kapatid ni si Tamar. Nako, malaking problema yon. Malaking kapigatian yun sa puso ni David. At ito, part ng consequence ng kanyang kasalanan. And in that affliction na dinaanan niya, pinalo siya ng Panginoon para ano? Para bumalik siya sa Panginoon. Ganito po talaga mga kapatid ang reality. Sabi ng Panginoon, to those I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Sa lahat ng mga iniibig ko, sinasaway ko, at pinapalo ko. Kaya't dapat magsisi ka at magbalik loob ka sa Diyos. Itong pandemic, mga kapatid, if you realize this, tandaan po ninyo ito, sa akin na personalize ko rin ito at na-realize ko sa aking sarili. And then, of course, nakita ko na ginamit din ng Panginoon itong pandemic, and of course, through the preaching of God's Word, na may mga mananampalataya. In fact, ang iba nag-chat sa akin, sabi ng pastor, kung hindi pa mag-pandemic, hindi ako makabalik sa Panginoon. Grabe! Ang rami nagtatrabaho ng Panginoon. May dalawang kapatiran nga tayo, magkapatid ito, na akala ko wala na Akala ko wala na sa Panginoon Matagal na rin yon. Pero, dahil dito sa pandemic, kinontak nila ako, napakinggan nila ang mga preaching, at doon, sabi nila, bumabalik kami sa Panginoon. At alam niyo, naging mga matapat na mga nagpapadala ng kanilang mga tithes. Nagbalik loob sa Panginoon. God has a way to bring us back to Himself. Tandaan po ninyo. And this is one of the ways that God has designed for us sa panahon ng mga kapighatian o mga pagdalamhati. Dahil sa ating kasalanan, then pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, balik sa Diyos. Total, ang Diyos naman, open arms po siya. Hindi niya tayo itatakwil. Hindi niya tayo itatakwil. Open arms ang Panginoon. Magpakumbaba lang po tayo. Okay? Tingnan natin ang experience ni Job. Ito si Job. Balik-balikan po ninyo basahin ito. At talagang mabless kayo nito. Sabi ni Job sa Job 42, partly binasa natin ang first part nito. Sabi dito, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes.
Oh, perfect, righteous si Jehovah. Ibig sabihin, relatively perfect, meaning mature siya. And yet, nakita niya, I abhor myself. Why? Nakita ni Job na sa panahon na yun ng affections, lalo niyang nakita ang kanyang sarili na, uy, ganito pala ako. Ganito pala ako. May pagka-self-centered pa rin ako. I abhor myself and repent in ashes. You know, in fact, sa mga sumunod na verse diyan, sabi ng Bible, when Job prayed for his friends, God removed his captivity. Wala namang istorya talaga na nakaptive si Job ng kung sinong tao. Pero he was captive of his being self-centered. And then he repented. It was God's way of making Job realize na, righteous as he was, there is still room for improvement, room for maturity. At yun nga sinasabi ko po sa inyo, habang nandito tayo sa katawang ito, hindi po tayo perfecto. We ought to improve, we ought to grow in our spiritual lives. We ought to be closer to the Lord Jesus Christ every day. Tulungan tayo ng Panginoon. Okay? Now, our response to afflictions. Okay, dalawa. Number 1, welcome it with humble submission to the will of God. Okay, welcome it. Hindi mo maintindihan kung bakit dumaan ka dyan na wala ka namang open na ginagawa ng kasalanan, pero pinadaanan ka ng Panginoon sa affliction, mga problema, then welcome it. Pasalamatan mong Panginoon. Yan sabihin mo sa Kanya, Panginoon, thank you for the privilege na binigay mo sa akin. Then pray for God's grace. Ask for grace to be delivered from affliction. Pwede. Pwede po. To be delivered from affliction. You can pray, Lord, alisin mo ito. Katulad ba ng sinabi ko sa inyo sa nung preaching natin about the grace in times of crisis? Si Paul, nanalangin siya. Mamaya, basahin natin yun. Ask for grace to be delivered from affliction or grace to endure joyfully the affliction. Ganun kasi ang pagtrabaho ng grace ng Panginoon Pag nagpakumaba tayo, maaring alisin niya ang problema. O kaya naman, hindi niya alisin ang problema, bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng kagalakan habang dumadaan tayo doon sa problema. Okay. Ito, basahin po natin. Psalm 50 verse 15. Call upon me in the day of trouble. Sige, tawag ka sa Panginoon. Meron kang kapigatian ngayon? Meron kang mga problema? Sabi ng Panginoon, call upon me. Call upon me. With humility, of course. At ano ang pangako ng Panginoon? I will deliver you. 2 kinds of deliverance. Deliver you from trouble or deliver you through the trouble by giving you endurance. I will deliver you and then ang result, you shall glorify me. Lalo mo akong hahangaan. Lalo mo akong luluwalhatiin. Why? Because I am your deliverer. And lastly, ito na po, tapos tayo dito. Balikan lang natin itong napag-aralan na natin dito sa 2 Corinthians, experience po ni Apostle Paul. Sabi dito, concerning this thing, yung kanyang thorn in the flesh, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. That is, he was asking for the grace of deliverance from trouble. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Hindi inalis ng Panginoon ang trouble, sa halip binigyan siya ng kalakasan at kagalakan. Kaya sabi na dito, therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities. Grabe ito mga kapatid. Nang magbasa ako nito, sabi ko, ano ba ito? Paano ka matutuwa? Paano ka magagalak sa mga infirmities? May sakit ka na nga. Nasasaktan ka. Tapos tinutuya ka pa, may mga reproaches. Wala ka pa ng pagkain, kulang ka pa, o salat ka pa sa pagkain.
May nagtutuya pa sa'yo, may persecutor ka pa. Mayroon ka pa ng mental distress. Pero ito ay lahat dahil kay Kristo. Paano ka magagalak dyan? Of course, imposible po sa tao. Pero saan po nanggagaling ang kagalakan, mga kapatid? Hindi po sa anong circumstansya. Joy comes from the Lord. Di ba? So when we take it patiently or we submit to the will of God, we ask for the grace of God, God could give us joy in spite of afflictions. For when I am weak, then I am strong. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Huwag tayong madala nitong kadilamhatian. Huwag tayong madala na parang mag-quit na tayo, ma-stress na tayo at saka sabihin natin, ayaw ko na. Huwag sana. Let us move on with the grace of God and of course, makita natin the good sides of afflictions. Ang maging resulta nito, more growth in the Lord, more joy from the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Pagpalain mo nawa ito sa bawat mga nakinig ngayon, nanood ngayon. At kami, Panginoon, ay umaasa na magtatrabaho ka po sa bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you very much. God bless us all.